Ang pelikula ay nagsisimula sa isang detective na nagngangalang Roy Patterson na nagtatanong ng mahihirap na tanong sa isang lalaki sa loob ng isang kotse. Gustong malaman ni Roy kung nasaan ang isang babae. Naniniwala siya na kinidnap ng lalaki ang babae sa harap ng maraming tao. Pagkalipas ng ilang sandali, kalmado niyang sinabi na patay na ang babae. 8 oras bago nangyari ang pagkidnap, isang magkasintahang sina Will at Lisa ay nagmamaneho papunta sa bahay ng mga magulang ni Lisa. Hindi sila masaya dahil nagpaplano silang magpahinga mula sa kanilang relasyon. Alam na si Lisa ay nangaliwa kay Will kamakailan, at hindi siya masaya sa kanilang buhay ng magkasama. Gayunpaman, ayaw ni Will na makipaghiwalay, kaya huminto siya sa isang gasolinahan upang ipagpaliban ang pagpunta nila sa bahay ng mga magulang ni Lisa. Tinanong pa nga niya si Lisa kung pwede silang maglakbay ng magkasama o bumalik na lang sa bahay, pero sinabi ni Lisa na kailangan niyang mag-isip tungkol sa kanilang relasyon. Habang naglalagay ng gasolina si Will sa kotse, pumasok si Lisa sa convenience store. Nakatanggap siya ng mensahe sa kanyang cellphone mula kay Clint, ang lalaking nakipaglandian sa kanya, pero hindi niya ito pinansin. Pagkatapos bumili ng bote ng tubig, may tumawag sa kanyang pangalan. Lumingon siya. Hindi ito nakita ni Will dahil abala siya sa paglagay ng gasolina. May isang truck na humaharang sa kanyang paningin sandali, at nang umalis ito, wala na si Lisa at ang lalaki. Matapos maglagay ng gasolina sa sasakyan, matiwasay na naghihintay si Will na bumalik si Lisa, ngunit habang lumilipad ang mga minuto, nagsisimula na siyang mag-alala. Sinusuri niya ang convenience store at ang banyo, pero walang palatandaan kung nasaan si Lisa. Nang makaramdam ng pangamba, pumunta si Will sa cashier at tinanong kung nakita niya ang kanyang asawa. Sa kabila ng malinaw na pinagsilbihan ng cashier si Lisa kanina, sinabi ng cashier na wala siyang nakitang sinumang tumutugma sa kanyang paglalarawan. Lalong nag-aalala, lumabas si Will at sinubukang tawagan ang cellphone ni Lisa pero diretso itong napunta sa voicemail. Nagpanik siya habang tinatawag ang pangalan ni Lisa at naghahanap sa paligid ng gasolinahan, pero wala siyang makita. Sa wakas, nagpasya si Will na tumawag sa pulis at iulat na nawawala si Lisa. Sumagot si Detective Roy Patterson sa tawag at tiniyak kay Will na magpapadala siya ng mga opisyal para tumulong o siya mismo ang pupunta. Sinabi niya kay Will na manatili sa gasolinahan, ngunit dahil siya ay sobrang nag-aalala, nagpasya si Will na magmaneho papunta sa bahay ng mga magulang ni Lisa. Pagdating niya, naguguluhan sina Anna at Barry, mga magulang ni Lisa. Inaasahan nila na darating si Lisa kasama si Will. Ipinaliwanag ni Will ang sitwasyon at hiniling na manatili sila sa bahay sakaling bumalik si Lisa. Sinasabi rin niya na tawagan nila ang mga kaibigan niya para makita kung baka kasama siya ng isa sa mga ito. Pagkatapos umalis ni Will, agad na tumawag si Barry sa pulis. Nababahala siya sa pag-uugali ni Will, na tila baliw at kahina-hinala, at hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ito. Pagkalipas ng kaunting sandali, bumalik si Will sa gas station at naalala ang isang sandali mula sa nakaraan ng unang iminungkahi ni Lisa na maghiwalay sila. Nagalit dito si Will, at nauwi ito sa pagtatalo. Akala ni Will ay hindi na masaya si Lisa sa kanilang pagsasama. Si Lisa, sa kabilang banda, ay sinabi na wala na siyang nararamdaman para kay Will, at hindi niya alam kung bakit. Sa kasalukuyan, bumaba si Will sa kanyang sasakyan upang salubungin si Detective Roy, na sa wakas ay dumating na sa gasolinahan. Ipinaliwanag ni Will na nawawala na si Lisa ng 1 oras at kalahati, at hindi rin alam ng kanyang mga magulang kung nasaan siya. Pumasok silang dalawa upang kausapin ang cashier na si Oscar na ipakita sa kanila ang CCTV footage, ngunit sinabi ni Oscar na hindi gumagana ang mga kamera sa loob ng 2 linggo. Nang marinig ito, nagpasya si Roy na maglabas ng Amber Alert upang makatulong na mahanap si Lisa. Kinuha rin niya ang bag at laptop ni Lisa, sinabi kay Will na huwag kumilos, at umalis upang mag-imbestiga ng higit pa. Habang nag-iikot, napansin ni Will na may isa pang security camera sa labas na patuloy pa ring gumagana. Bumalik siya sa tindahan at hiniling kay Oscar na ibigay ang footage. Matapos takutin si Oscar, sa wakas ay nalaman ni Will kung saan nakatago ang footage. Kinuha ni Will ang recording device at nagmadaling pumunta sa himpilan ng pulisya. Doon, ibinibigay niya ang footage kay Roy, na humihiling sa IT team na suriin ito. Sa wakas, nakita nila ang recording. Sa footage, may isang lalaking bumati kay Lisa, at mukhang kilala niya ito dahil nag-usap sila ng kaunti.
Pagkatapos, inanyayahan ng lalaki si Lise na sumunod sa kanya patungo sa kanyang sasakyan at binuksan ang pinto para sa kanya. Parang pumasok si Lise sa kotse, pero may malaking truck na humaharang sa CCTV. Paglipas ng ilang minuto, nang umalis ang truck, pareho nang wala sina Lise at ang kotse. Kaagad pagkatapos, kinuna ni Will ng litrato ang kotse ng lalaki bago hiniling ni Roy sa kanya na pumasok sa ibang silid para sa pagtatanong. Sa simula, nagtatanong si Roy ng mga simpleng tanong, pero kalaunan ay nagsimula na siyang magtanong tungkol sa pagsasama ni na Will at Lise. Naiinis at galit, sinabi ni Will kay Roy na mag-focus sa paghahanap kay Lise sa halip na magtanong ng mga hindi kaugnay na tanong. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Roy na kailangan niyang isaalang-alang ang posibilidad na maaaring may kinalaman si Will sa pagkawala ng kanyang asawa. Tinanong pa ni Roy kung ang trabaho ni Will bilang isang matagumpay na developer ng ari-arian ay maaaring nakagawa ng mga kaaway na gustong kidnapin si Lise. Lalo pang nainis si Will sa walang tigil na pagtatanong ni Roy, kaya't nagpa siya siyang umalis. Pumunta siya sa bahay ng mga magulang ni Lise at ipinakita sa kanila ang litrato ng hindi kilalang lalaki sa kanyang sasakyan. Nagulat, nakilala ng mga magulang ni Lise ang lalaki bilang si Knuckles, isang handyman na minsan nilang inuupahan at isang kaibigan sa pagkabata ni Lise. Naalala ni Anna na nakita niya si Knuckles sa isang lugar na tinatawag na Morrison's. Sa bagong pahiwatig na ito, agad na pumunta si Will sa Morrison's habang niloloko niya si Roy sa cellphone sa pamamagitan ng pagsasabi na naglalakad-lakad lang siya sa bayan. Pagdating ni Will, kinumpirma ng kanyang GPS ang lokasyon. Bumaba siya sa kanyang sasakyan, kumuha ng crowbar, at naglakad sa gubat patungo sa isang kahoy na bakod. Sa mga puwang, nakita niya ang kotse na hinahanap niya. Pumasok si Will sa ari-arian at nakita niyang nagmamadaling nag-iimpake si Knuckles ng kanyang mga gamit. Tahimik na pumasok si Will sa bahay at tinatakot si Knuckles gamit ang crowbar, hinihiling na malaman kung nasaan si Lise. Noong una, hindi sumasagot si Knuckles pero pagkatapos siyang hampasin ni Will, sa wakas ay inamin niyang iniwan niya si Lise sa isang lalaking nagngangalang Frank. Nangako si Knuckles na dadalhin si Will kay Frank kung titigil siya sa pananakit sa kanya. Di nagtagal, kinuha ni Will ang baril mula sa bahay ni Knuckles at gumamit siya ng duct tape para itali ang mga kamay ni Knuckles at takpan ang kanyang bibig. Pinilit niyang ipasok si Knuckles sa trunk ng kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa lokasyon na sinabi ni Knuckles na pagmamay-ari ni Frank. Sa daan, pinahinto ng isang pulis si Will dahil sa bilis ng kanyang pagmamaneho. Natatakot, pinagsabihan ni Will si Knuckles na manahimik at magpanggap na parang walang nangyari habang kinakausap niya ang pulis. Pero lumala ang sitwasyon nang hilingin ng opisyal kay Will na bumaba sa sasakyan at buksan ang likurang bahagi. Sa takot, iniwan ni Will ang kotse at tumakbo papunta sa kalapit na gubat. Samantala, bumalik si Roy sa gasolinahan para hanapin si Oscar pero natapos na ang kanyang shift, at may bagong cashier na naka-duty. Pagkatapos, bumisita si Roy sa mga magulang ni Lise para magtanong tungkol kay Clint. Sabi ni Anna, matagal nang hindi nakikipag-ugnayan si Lise kay Clint. Ipinaliwanag ni Roy na ang huling 3 email na ipinadala kay Lise ay mula kay Clint, na nagmamakaawa na makipagkita muli sa kanya, ngunit hindi kailanman sumagot si Lise. Iniimbestigahan ng pulisya si Clint, ngunit walang anumang kahina-hinala ang lumalabas sa kanilang pagsisiyasat. Doon, pinipilit ni Barry si Roy na gumawa ng mas maraming hakbang upang mahanap ang kanyang anak na babae, ngunit ipinaliwanag ni Roy na sa ngayon, wala pang sapat na ebidensya upang patunayan na may naganap na krimen. Sa kabilang banda, sa kagubatan, nakakaiwas si Will sa pulis at nagpasya siyang magpatuloy patungo sa lokasyon ni Frank nang maglakad. Kasunod ng tunog ng putok ng baril, natagpuan ni Will ang kanyang sarili sa isang maliit na sementadong daan. Nakatagpo siya ng isang ATV, ngunit habang sinusubukan niya itong kunin, may isang malaking lalaki na lumabas at nagbabala sa kanya na huminto. Tinanong ng lalaki kung sino si Will. Nagpapanggap si Will na gusto niyang makipagnegosyo kay Frank at sinasabing nakilala niya si Frank sa pamamagitan ni Knuckles. Mukhang nagdududa ang lalaki, pero pagkatapos ng ilang mapanlikhang pag-arte mula kay Will at walang tugon mula kay Frank sa radyo ng lalaki, pinayagan niya si Will na magpatuloy. Ang lugar ni Frank ay isang compound na puno ng mga adik at mga nagbebenta ng droga na gumagawa ng mga bawal na gamot. Maingat na nagtatago si Will, iniiwasan niya na matuklasan hanggang sa makita niya si Frank na nagbibigay ng mga utos sa kanyang grupo. Hawak ang kanyang baril, patuloy na sumisilip si Will sa paligid at pumasok sa isang garahe.
Gayunpaman, nakita siya ng isang lalaking nakaupo sa loob ng kotse. Nagkaroon ng laban, at nagawa ni Will na patulugin ang lalaki. Sa kanyang gulat, nakita ni Will si Oscar doon at napagtanto niyang kasangkot ito sa grupo ni Frank. Kinuha ni Will ang isang shotgun mula sa walang malay na lalaki at lumapit kay Oscar. Ang kanyang daraanan ay patungo sa isang bodega, na tila pangunahing lugar ng paggawa ng droga. Habang nagtatago siya sa loob, aksidenteng nakatagpo siya ng isang manggagawa, pero mabilis na pinatulog ni Will ang tao at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Sa ilang sandali, narating na ni Will ang pangunahing silid na puno ng mga materyales na mukhang delikado. Pinagsama ang kanyang lakas ng loob, pumasok si Will sa silid at itinutok ang kanyang baril kay Frank at sa isa sa kanyang mga manggagawa, si Larry. Hiniling niyang malaman kung nasaan si Lisa, ngunit nagkunwari si Frank na hindi niya alam. Dahil sa pakiramdam ng hindi komportable, sinabi ni Will sa kanila na buksan ang isang malaking lalagyan, iniisip na maaaring nandoon si Lisa. Habang sinisimulan ni Larry na buksan ito, sinubukan siyang pigilan ni Frank, na nagdulot ng isang laban. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng natamaan ni Larry ang ilang materyales na nagdulot ng malalakas na tunog at ingay. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Frank na tumakas. Si Will ay humahabol sa kanya sa loob ng bodega. Madilim ang lugar at puno ng mga nakatumpok na kahon at materyales na parang isang laboratorio. Sa wakas na corner ni Will si Frank, na bumagsak at sobrang nasugatan. Hindi nasagot ni Frank ang mga tanong ni Will tungkol kay Lise bago siya mawala ng malay. Naiinis, napagtanto ni Will na wala na siyang ibang lead. Habang umaalis si Will sa bodega, hindi niya napapansin na ang naunang kaguluhan ay nagdulot ng maliit na spark malapit sa ilang kemikal. Sa labas, nakita ni Will si Oscar, na mukhang kinakabahan. Maingat silang nag-usap, at iginiit ni Oscar na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Lisa. Pagkatapos ng kaunting pag-uusap, nagkasundo silang magtulungan. Pagkatapos ay inamin ni Oscar na alam niya kung nasaan si Lisa ngunit sinabi niyang kailangan niya ng pera kapalit ng impormasyon. Hindi sigurado si Will kung dapat ba niyang pagkatiwalaan siya, pero nang ipakita ni Oscar ang cellphone ni Lisa bilang patunay, pumayag si Will sa kasunduan. Bago pa nila matapos ang kanilang pag-uusap, isang malakas na pagsabog ang biglang nagmula sa bodega sa likuran nila, dulot ng naunang spark. Pareho silang napalingon sa likod sa gulat habang napuno ng usok ang hangin. Sa himpilan ng pulisya, nakatanggap si Roy ng balita tungkol sa insidente kasama ang pulis na nagpahinto sa sasakyan ni Will. Agad na kumilos, nag-set up ng search area si Roy at ang kanyang team. Maya-maya, dumating si Roy sa lugar kung saan si Knuckles ay nakatali sa likod ng isang patrol car. Doon, mahigpit na tinatanong ni Roy si Knuckles tungkol sa pagkawala ni Lisa. Nagsisimula nang maalala ni Knuckles kung ano ang nangyari sa gasolinahan, kung paano niya nilapitan si Lise, tinatakot siya ng kutsilyo, at kinidnap siya. Gayunpaman, nang harapin siya ni Roy, itinanggi ni Knuckles ang lahat. Hindi sumuko si Roy at binalaan si Knuckles na sabihin ang totoo o maghirap siya sa buong buhay niya sa loob ng bilangguan. Pakiramdam na naipit, sumuko na rin si Knuckles, sinasabing patay na si Lise. Di nagtagal, inamin ni Knuckles na sinabi niya kay Frank ang mga plano ni Lise na bisitahin ang kanyang mga magulang, na nagmungkahi na maaari nilang kidnapin siya para sa ransom dahil mayaman si Will. Noong araw na iyon, nang hindi inaasahan ay nakita ni Knuckles si Lise sa gasolinahan, kumilos siya ng padalos-dalos, sinunod ang kanilang plano at dinala siya sa compound ni Frank. Gayunpaman, nang dumating si Knuckles, nagalit si Frank dahil dinala niya si Lise sa kanilang lihim na operasyon ng droga. Inutusan ni Frank si Knuckles na magukay ng libingan para kay Lisa. Takot na takot para sa kanyang sariling buhay, hindi tinupad ni Knuckles ang utos at tumakas na lang. Pagkatapos marinig ang kwento ni Knuckles, pumunta sina Roy at ang pulis sa compound ni Frank. Nagtatrabaho sila upang patayin ang apoy at arestuhin ang grupo ni Frank. Sa malapit, si Will, na mukhang pagod at magulo dahil sa pagsabog, ay nakaupo sa tabi ng isang kotse ng pulis. Sa pagdating ni Roy, tinanong ni Will kung huhulihin ba siya ng pulisya dahil sa pagdala niya kay Knuckles. Tahimik na sinabi ni Roy na manatili siya kung nasaan siya. Pagkatapos, naglakad si Roy sa likuran ng isa sa mga gusali at natagpuan ang isang butas na kasing laki ng tao na natatakpan ng isang metal na piraso. Sa mabigat na puso, inangat niya ang metal sheet, inaasahang makita ang katawan ni Lisa. Sa kanyang gulat, walang laman ang butas.
Sa kabilang banda, sinisiyasat ni Will ang lugar, naririnig ang mahihinang bulong sa malayo. Sinusundan ng tunog, natagpuan niya si Lise na nakakulong sa loob ng isang maliit na kubo. Agad siyang pinakawalan, at si Lise, labis na nababahala at nanginginig, ay nagmamakaawa kay Will na dalhin siya pauwi. Walang pag-aalinlangan, kinuha siya ni Will at dinala siya palayo mula sa nakakatakot na lugar. Sa bahay ng mga magulang ni Lisa, nakatayo si Will sa daanan habang dumating si Roy matapos tapusin ang kaso. Binanggit ni Roy na alam ng pulisya na si Will ang may kagagawan sa pagsabog na naganap sa compound ni Frank at siya ay nagpapaputok ng kanyang baril. Gayunpaman, nagpa siya si Roy na huwag arestuhin si Will at pinakawalan siya. Nagtatapos ang pelikula sa paghawak ni Lisa sa kamay ni Will at pagdadala sa kanya sa loob ng bahay, na nagpapakita na nagpa siya silang manatili ng magkasama. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.